Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang bansang El Salvador ay kumita na po ng $4.1 million dito kay Bitcoin. Ayan, pagkatapos po nilang mag-hold ng ilang taon. Ayan, nagkaroon po sila ng loss pero patuloy pa rin po nilang hinold ito at ngayon ay meron na po itong net. Ayan, or kita. Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ganyan din po sana ay mag-invest na rin ang Pilipinas ng dito sa Bitcoin. Kaya ayan, tulad na lamang ni El Salvador. Yan, kumita po sila sa pag-i-invest dito kay Bitcoin. In a recent post, Nayib Bukele, the pro-Bitcoin president of El Salvador, revealed that the country's investment in Bitcoin are now in substantial gains after years of wallowing in losses. Kaya yan, ngayon ay meron na silang gain. Yan, kumita na po sila sa pag-hold ng Bitcoin. Ayan, nagsasaya na po sila. Nagsasaya na po ang El Salvador. Yan, inilabas po ng kanilang presidente na si Nayib Bukele. Yan, yung kanilang kita or gain. Yan, dito sa kanilang investment kay Bitcoin. The profit declaration comes amid Bitcoin's recent surge above $42,000. President Bukele noted that with the current market price of Bitcoin, if El Salvador were to sell its Bitcoin holdings, it would cover 100% of its investment and generate a profit of over $3.6 million. This figure has since increased to $4.2 million. Kaya yan, ayon sa kanilang presidente na si Bukele, kung pag ibebenta na raw nila yung kanilang Bitcoin or magti-take profit po sila at ibebenta nila yung kanilang 100% na investment kay Bitcoin ay ayan, mag-generate po ito ng kita na $3.6 million. Kaya ayan, ang saya-saya nila kasi kumita sila ng malaki. Despite this newfound financial success, Bukele proclaimed that El Salvador had no intention of selling its Bitcoin. He reiterated the country's commitment to a long-term strategy under Bitcoin involvement. Kaya yan, wala daw po silang balak na ibenta yung kanilang Bitcoin. Yan, sabi ng presidente nila na si Bukele ay mananatiling i-hold po nila ito. Yan, long-term strategy po ito, kaya i-hold po nila ito ng matagal. Kaya ayan, kasi nakikita nila siguro na marami pang malaki pa ang maibibigay na gain ni Bitcoin sa hinaharap. Kaya ayan, Nayib Bukele, ito po yung kanyang statement dito sa kanyang X account. El Salvador's Bitcoin investment are now in the black. After literally thousands of articles and hit pieces that ridiculed our supposed losses, all of which were calculated based on Bitcoin's market price at the time. Ayan, marami raw mga nag-ridicule sa kanilang pag-hold dito kay Bitcoin dahil sa dumaan po sila sa mga losses. Ayan, totoo naman na ang taong ito, taong 2023 ay bear market po kasi kaya maraming dumaan sa mga losses. At yung mga iba na hindi po nila talaga nakayanan na i-hold yung kanilang Bitcoin ay ayan, nagbenta po sila. Pero yung matitibay po na nanatiling nag-hold ay ayan, sila na po ay nakakikita ng net profit tulad ng bansang El Salvador. Kaya ayan, El Salvador in a $4.2 million profit after years of holding at loss. Per information on Nayib Tracker, a portal dedicated to tracking the investment activities of the El Salvador president, the country holds 3,144 Bitcoin tokens. The country expended $127.2 million to acquire this Bitcoin portfolio. Also, the portal noted that the average purchase of the BTC which the country acquired over 2 years is 40,479.81. Ayan. Ayan po pala, mataas po kasi yung kanilang yung presyo kung saan sila ay bumili ng Bitcoin. Yan, last 2 years ago pa, binilan nila ito sa presyong 40,479.81.
At pinasok po nila na amount ng investment ay nandito, nasa 127.2 million dollars. Ayan, pero ngayon ay kumita na po ito ngayon. However, after almost 2 years of holding at losses, the Bitcoin investments are now worth $131.3 million, translating to a profit of $4.1 million at the time of reporting. Kaya yan, ito na po yung kanilang kita ngayon. Yan, base po yan sa presyo mula nung nailabas ang balita na ito. Furthermore, the information on the tracking portal indicated that the president had orchestrated at least 12 Bitcoin purchases since September 2021. Of the 12 rounds of the buying spree, 9 are in negative returns, with the most recent 3 being the only profitable trades at the time of writing. El Salvador's worst Bitcoin investment move was in October 2021 when Bitcoin traded above $60,345. This round of purchase alone wields a loss exceeding $7.79 million. Yan yung kanilang mga ibang mga nabili sa mga ibang mga dates. Yan, no? September 21 ay bumili po sila ng at least 12 Bitcoin. Kaya ayan, mga October naman ay ayan po. Ay kung saan ay dito po ayan, this round purchase, meron silang nabili kasi rito nung mataas yung presyo ni Bitcoin, umabot po siya sa 60,345. Ayan, kung pag nakabili ka dyan sa presyong 60,345 ay hanggang ngayon ay loss ka pa rin. Call to retract negative reports. Meanwhile, given the exciting turns of events, Bukele turned attention to the numerous articles and hit pieces that had previously ridiculed El Salvador's Bitcoin losses. President Bukele called for those who had criticized El Salvador's Bitcoin endeavors to retract their statement. He urged them to offer apologies or at the very least acknowledge the country's current profitability. Ayan, marami po kasing nag-criticize sa investment ng El Salvador dito kay Bitcoin. Ayan, maraming mga nagsilabasan na mga mga statements. Ayan, pahayag, hindi po magandang pahayag tungkol dito sa investment ng El Salvador kay Bitcoin. Ngayon ang gustong ngayon at sila ay may kita na or nagkaroon na ng profit. Ang gustong mangyari ng presidente ng El Salvador na si President Bukele ay humingi yung mga taong ito ng apologies, or at least ay i-acknowledge nila na tama yung ginawa ng kanilang bansa na El Salvador na pag-invest dito kay Bitcoin. Kaya ayan, totoo po yan. Napatunayan niya na siya ay kumita. Ayan. He argued that responsible journalism requires the acknowledgement of the new reality with the same intensity applied to the previous negative narrative. Essentially, Bukele challenged those who consider themselves true journalists to report the updated situation accurately and fairly. Kaya yan naman po ang gusto ng presidente ng El Salvador na si Bukele. Ayan, dapat yung mga journalist na nagbabalita ay magbigay ng update at saka accurate na mga update sa mga nagaganap na pangyayari. Kaya ayan, be a responsible journalist. Yan po ang sabi niya. Kaya ayan, napatunayan ng bansang El Salvador na ayan nga, kumita po sila. Ang mataas pa na nabili nila yung kanilang Bitcoin investment na asset. At ngayon ay ayan, masayang-masaya na siya. Ayan na po si President Bukele ng El Salvador. Ayan, masayang-masaya po siya na naglabas ng kanyang statement na ang kanilang holding kay Bitcoin ay nagpapakita na ng gain. Kaya ayan, mukhang tataas pa yan. Kumbaga pagsapit ng bull run ay siguro ayan, sobrang saya po niya. Ayan, kasi mataas na or ayan, lalong-lalo na kung pag nagkatotoo yung mga predictions ng mga mga analyst expert na aabot daw ng higit $100,000 ang market price ni Bitcoin. Yan, pag nangyari yan ay talagang magsasaya talaga lahat ng holders ng Bitcoin.
Ayan, at isa na po rito ang bansang El Salvador. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.